General Nicolas Torres III opisyal nang nanumpa bilang bagong pinuno ng Philippine National Police. Kaligtasan ng publiko ipinangako ni General Torre kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Department of Transportation pinaiimbestigahan sa Civil Aeronautics Board ang mga online travel agency na umano'y nagbebenta ng overpriced airfare. Pagpapatupad ng no-contact apprehension policy mananatili sa kabila ng suspensyon ng EDSA rebuild ayon sa Department of Transportation. Dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Presyo ng school supplies bumaba sa kabila ng nalalapit na pasukan ayon sa Department of Trade and Industry. At roller coaster na mga tagpo hatid sa istorya ng Wish Day refrain. Wishers nag-enjoy sa live performances ng ilang OPM artists na tampok sa pinakabagong edisyon ng Wish Day. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 2, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kasabay ng turnover ceremony sa bagong pinuno ng pambansang pulisya, itinaas na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 4th star ang ranggo ni Police General Nicolas Torre III. Hamon ng Pangulo kay General Torre, iparamdam sa publiko ang kaligtasan nila kahit anong oras sila maglakad sa kalsada. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Lea, ano ang mga tagubili ng Pangulo sa bagong talagang hepe ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tatlo ang prioridad nitong bagong upong PNP chief na si Police General Nicolas Torre III para pamunuan ang pambansang pulisya. Una ay ang pagsunod sa direktiba ng Pangulo para sa kaligtasan ng publiko at ipagpapatuloy daw nito ang 3-minute response time at ang madaming presensya ng pulis sa mga lansangan. Pangalawa ay ang unity at moral ng mga pulis kasama ang disiplina at paggalang sa bawat isa. Pangatlo, Ella, ay ang accountability at reform sa organisasyon kung saan ipagpapatuloy nito ang mga reformang ipinatupad ni dating PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at ang tuloy-tuloy na training ng mga pulis para sa dagdag kaalaman. Pakinggan natin si General Torre. Una sa buong kapulisan, nandito ako at ako ay lagi niyong kasama. Sabay nating harapin ang lahat ng hamon ng ating organisasyon at sabay nating pangalagaan at itaas ang dangal ng ating uniforme. But I will ask something from you in return of this promise. Sa ilalim ng aking pamumuno, action will be rewarded. Hindi sapat ang pogi points. We will reward those policemen who will work hard. Hamon pa, Ella, ng Pangulo kay General Torre, panatilihing malinis at marangal ang hanay ng pulisya. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumalabag sa batas upang maibigay ang hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ang presensya ng mga pulis sa lansangan. Siguruhing mas maraming pulis ang umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na madalas ang krimen at kaguduhan. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat daw may pulis agad na re-responde. Iparandam din daw sa mga Pilipino na may pulis na handang tumamay at magtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Continue to engage with communities and partner with local governments and stakeholders. Strengthen your cooperation with all the other agencies. And above all, center every initiative on the needs, the rights, and the welfare of each Filipino. Let your badge be your daily pledge, not to command, but to serve with integrity. Let every decision uphold the law and let every gesture reflect the quiet dignity of true public service. May the PNP become a source of hope
and reassurance to every community that you protect. Ella, katulong ang PIDEA, ituloy daw ang laban sa illegal na droga. Papanugutin hindi lamang ang mga malalaking drug syndicates, kundi maging ang mga small-time drug offenders. At bilang mga alagad ng batas, inaasahan daw ng Pangulo ang buong kapulisan na pumilos ng marangal, maglingkod ng tapat at maging sandigan ng mamamayan. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Naglabas ng pahayag ang Philippine Medical Association, Philippine Hospital Association, Private Hospitals Association of the Philippines at Philippine College of Hospital Administrators para magpakita ng suporta kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Nanawagan ang mga ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag alisin at palitan si Herbosa bilang kalihim ng DOH. Naniniwalaan niya sila sa kakayahan, commitment at leadership skills ni Herbosa para sa ikaayos ng healthcare system ng bansa. Binigyan diin ng mga grupo ang reformang ipinatupad ni Herbosa at ang kanyang kahandaan sa mga pandemya. Ipinunto rin nila ang pagkilala na nakuha kamakailan ang kalihim bilang Pangulo ng ikapitong World Health Assembly sa Geneva, Switzerland. Matatandaan na pinagsumite ng courtesy resignation ng lahat ng nasa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kabilang si Secretary Ted Herbosa. Hanggang sa ngayon ay wala pang inaanunsyo ang palasyo hinggil sa magiging aksyon ng Pangulo sa resignation ng DOH Secretary. Inaasahan pa rin ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na sa July 30 pa rin mag-uumpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit iniurong ng Senado sa June 11 ang presentation ng Articles of Impeachment. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Naalaman ng mahigit isang linggo ang presentation ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte, umaasa pa rin ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na mag-uumpisa pa rin sa July 30 ang paglilitis. Iniurong ni Senate President Francis Escudero ang schedule mula June 2 sa June 11 upang maipasa ang mga nakabinbin pang prioridad na panukalang batas. Ayon kay House Deputy Majority Leader, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, hindi na makabubuti sa demokrasya kung maaatras pa ulit ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara. They said that they will prioritize the priority bills under the LEDA, but as for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. Si House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, umaasa ring matutuloy pa rin ang impeachment trial. Ayon sa kongresista, pinanghahawakan nito ang sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na gagampanan ng Senado ang constitutional duty nito na talakayin ang impeachment case na inihain sa kanila. Nagpahayag naman ng pagkabahala si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagkadelay ng presentation ng Articles of Impeachment. Anya, nangyari ang postponement sa gitna ng mga usap-usapang posibleng madismiss ang impeachment proceedings. Makasisira umano ito sa justice system ng bansa at sa apela ng publiko na transparency at accountability. Si mamamayang Liberal Party List Representative-elect dating Senadora Leila de Lima na inaasahang maupo bilang House Prosecutor, kabilang sa mga nagpahayag ng posibilidad na gusto ng Senadong i-dismiss ang impeachment trial. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko meron na ganyang usapin that kino-consider na nila yan to kill the impeachment trial. Samantalang si VP Sara naman, ipinauubaya na sa legal team ang kahihinatnan ng impeachment case laban sa kanya. At this point, sir, I really did not know if the impeachment trial will push through. But I told the defense team that they should prepare for whatever eventuality. And leave it up to the Senate to decide on the articles of impeachment. We do not know what will happen. What is important is that the legal defense team is prepared.
Wala pang pahayag si Senate President Escudero kaugnay ng mga concern sa pag-urong ng schedule ng presentation ng articles of impeachment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang paghahandang ginagawa ng legal team ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial laban sa kanya. Kaugnay nito, naniniwala ang pangalawang Pangulo na minadali ng mga mambabatas ang proseso ng nasabing kaso. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ang iginit ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung posible bang maging patas ang kinakaharap niyang impeachment trial. Giit ni VP Duterte, mayroong malinaw na pattern ang ginawang panggigipit sa kanya. We heard former Congresswoman Kim say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. And when they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigation in aids of legislation about confidential funds. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation, they proceeded to just file the articles of impeachment. Dagdag ng pangalawang Pangulo, hindi rin isinama ang ibang ahensya sa mga pagdinig tungkol sa confidential funds. Yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. And what they did there was harass, threaten our staff from the Office of the Vice President. Nananatiling kwestiyon sa Vice Presidente kung paano nakuha ang pirma ng mahigit 300 kongresista sa loob lang ng ilang oras, kaya duda niya kung talagang nabasa at naintindihan ng mga pumirma ang dokumento. Samantala, paliwanag din ni VP Duterte na marami ang hindi nakaunawa ng sinabi niyang blood bath kaugnay ng impeachment at marami aniya ang ayaw unawain kung ano ang ibig sabihin nito. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give a statement. Bukod sa paghahanda ng legal team ng pangalawang Pangulo, ay may personal na paghahanda rin si VP Sara para sa napipintong impeachment trial. Well, emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment because the first time I heard it in November 2020, from the mouth of former Congressman Castro, I was already preparing for it. Physically, I prepare for everything by making sure that I get the 8 hours of sleep and the vitamins that the doctors recommend that I take. Sa June 11, araw ng Miyerkules, nakatakda ang pagbasa sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Kamara ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang House Bill number 11506 o ang panukalang batas upang gawing isang krimen ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Sa gitna ito ng tumitinding suliranin sa misinformation at disinformation sa bansa. Layo ng panukalang batas na patawan ng parusa gaya ng multa at pagkakakulong ang sadyang pagpapakalat ng mali at misleading na impormasyon.
Tinayak naman ng kongresista na may nakapaloob na judicial safeguard sa panukalang batas upang maprotektahan ang freedom of expression. Ilang panukalang batas na ang naihain sa Kamara laban sa fake news at nakabinbin sa House Committees on Public Information at Information and Communications Technology. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na ipapasa ng Kamara ang ilan pang mahalagang panukalang batas bago matapos ang 19th Congress. Hanggang June 13, 2025, ang schedule ng sesyon ng Kongreso bago ang tuluyan nitong signed adjournment. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano-ano pa ba ang panukalang batas na target maipasa ng Kamara sa loob ng 2 linggo? Nagbigay ng katiyakan si House Speaker Martin Romualdez na gagamitin yung 2 nalalabing linggo para ipasa yung ilan pang nakabimbing mahalagang panukalang batas dahil nga June 2 hanggang 13, 2025 ang balik sesyon ng Kongreso. Ilan sa mga panukalang batas na target ng maipasa ng Kamara sa balik sesyon ay ang House Bill No. 10987 o ang Anti-Offshore Gaming Operations Act. Layo ng panukalang batas na tuluyang ipagbawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs at huwag pahintulutan ng offshore gaming operations sa bansa. Gayon din ang House Bill No. 11359 o ang Philippine Civil Registry Act. Ang panukalang batas para i-update ang antiquated o lumang sistema ng recording ng civil status information. Target ding maipasa ang Declaration of State of Imminent Disaster Act, Pag-Institutionalize Emergency Assistance for Individuals in Crisis Act, pagpapalawig ng Senior Citizens Benefits and Privileges. Ayon kay House Speaker Romualdez, sa pagitan ng July 25, 2022 at May 8, 2025, mahigit sa 13,800 ang mga panukalang batas na naiproseso sa Kamara. Samantala, kasabay ng unang araw ng resumption ng sesyon, isinagawa ang mga pagdinig ng ilang House panels. Kabilang na ang House Committee on Overseas Workers Affairs na nagsagawa ng investigasyon sa mga napaulat na scam at fraudulent activities ng fake international freight forwarders at local counterparts. Samantala sa panayam naman ng media kanina kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment complaint ay ipinauubaya na nito sa Senado ang kahihinatnan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At anya dapat respetuhin ang Senado sa desisyon nito matapos ngang iurong ang presentation ng Articles of Impeachment sa June 11. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nilinaw ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi pa sarado o case closed ang kaso ni dating Congressman Arnie Teves. Ito ay sa kabila ng napauwi na siya mula sa Timor-Leste. Narito ang report ni Dante Amento. Matapos ang administrative deportation kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. mula sa Timor-Leste, nilinaw ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi pa maituturing na case closed ang mga kasong kinakaharap nito. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago na isa ring retiradong huwes, bagaman nasa kustudiya na ng bansa si Teves, nangangahulugan lamang ito na magsisimula na ang proseso ng paglilitis. Hindi pa, dahil may trial. As para sa custody ng may jurisdiction na sa kanya ang court, ayun na, start na ng ball rolling. Mag-i-start na ang trial. Sa katunayan, inaabangan na ang formal na pagharap nito sa hukuman. Kabilang sa mga kasong kinakaharap nito ay murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng Pamplona Massacre noong March 4, 2023 na ikinamatay ni Governor Ruel Digamo. Samantala, una nang sinabi ni Mayor Janice Digamo na ang pag-uwi sa Pilipinas ni Teves ay simula na ng kanilang hinihinging hustisya. Ayon naman sa abogado ni Teves, mahina ang mga kinakaharap nitong kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ng Commission on Elections o COMELEC First Division ang suspensyon sa proclamation order laban kay Attorney Harold Respicio. Ipinag-utos na ng COMELEC sa Municipal Board of Canvassers o MBOC na magre-reconvene at iproklama si Attorney Respicio
bilang nanalong Vice Mayor ng Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela. Nauna nang sinuspinde ng COMELEC ang proklamasyon ni Respicio dahil sa kinakaharap nitong disqualification case. Kamakailan ay naghain na rin ng petisyon si Atty. Respicio sa Korte Suprema, subalit wala pang aksyon dito ang mataas na hukuman. Nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang Defense Minister ng Australia, Japan, Estados Unidos at Pilipinas sa mga kinikilos ng China sa South China Sea at East China Sea. Nagpulong ang mga Defense Minister ng apat na bansa sa isinagawang Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Sa ika-4 na pagkakataon sa loob ng 3 taon, muling nagpulong ang mga Defense Minister ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Nangyari ito sa sidelines ng ika-22 Shangri-La Dialogue na ginanap sa Singapore nitong weekend. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang kooperasyon para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Muling ipinahayag ng 4 na bansa ang kanilang seryosong pagkabahala sa mga agresibong kilos ng China sa East at South China Sea at ang hakbang ng China na baguhin ang status quo sa paggamit ng puwersa. Binigyang diin ng mga defense chief ang mapayapang pagresolba sa mga alitan alinsunod sa international law gaya ng UNCLOS. Kabilang sa mga napagkasunduan ang 4 na pangunahing hakbang. Pagkakaisa sa mga proyektong pangmilitar tulad ng radar at training centers, pagbabahagi ng impormasyon para maprotektahan ang karagatan at himpapawid, mas matibay na depensa laban sa cyber attacks, at pagtutulungan sa mga operasyon sa dagat. Bukod dito, nakipagpulong din si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga opisyal ng European Union, France, United Kingdom, Sweden at Lithuania. Natalakay nila ang pagpapalawak ng kooperasyon sa maritime security, cybersecurity, defense technology at rules-based international order. Samantala, binueltahan ni Secretary Teodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang propaganda ng China kung saan hindi umano sinasagot ng Pilipinas ang mga issue sa West Philippine Sea. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff ang provocations sa South China Sea daw. Sa Zhejiang Reef, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun eh. Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. Kahapon hinarang ako at yun nga pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting. Hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. Kaya tama lang na iniwasan ni CS. Akala ko tunay na journalist. Nakipagsagutan ako dahil Pilipino inaagrabyado nila yung Pilipinas, di natural sasagutin ko. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag na api-apihin. Ayon kay Teodoro, imbes na magpadala ng Defense Minister sa Shangri-La Dialogue ang China, mga Peking journalists ang kanilang ipinadala. Imbes na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist, na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Nung ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo eh. Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Nagsagutan na kami nagsagutan, hindi pa nilalabas yun. Pero baka baliktarin na naman nila at ilabas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabalik ang C-News. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo
ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, June 3. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 30 sentimos ang kada litro ng diesel, habang madadagdagan din ng 40 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantala, magkakaroon naman ng 10 sentimos na bawas ang kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na ilan sa mga dahilan ng dagdag bawas sa presyo ng langis ay ang posibilidad ng panibagong US sanctions sa Russia, gayon din ang inaasahang pagdadagdag sa produksyon ng langis ng OPEC. Kasama rin sa mga factor ang tumataas na geopolitical tension sa mga oil-producing countries, pati ang lumuluwag na US-EU tariff concerns. Inatasan na ng Department of Transportation ng Civil Aeronautics Board na imbestigahan ang mga online travel agencies na umano'y nagbebenta ng mga overpriced na airfare o pasahe sa eroplano. Ito ay matapos na makatanggap ng reklamo ang DOTR laban sa AirAsia Move, kung saan umaabot umano sa halos 40,000 pesos ang one-way ticket ng flight mula Tacloban patungo ng Maynila. Hinala ng mga otoridad, sinasamantala umano ang mahal na airfare bunsod ng tumataas na demand dahil sa partial closure ng San Juanico Bridge, kaya naman pahirapan ang transportasyon doon. Ipinag-utos na ng DOTR ang pag-down sa nasabing website. Ayon kay Secretary Vince Dizon, maghahain sila ng reklamo laban sa nasabing online travel agency. Nilinaw naman ng opisyal na wala umanong kinalaman ng AirAsia Philippines sa airline company sa usaping ito. I've asked the PNP to take it down, PNP Cybercrime to take down this website today. And I have also asked, apart from the cease and desist order issued by CAB last May 26, I've also asked the CAB and the DOTR aviation group led by Captain Jim C. Jonkar, Undersecretary for Aviation, to immediately file economic sabotage, a criminal economic sabotage case against AirAsia Move. Because this is really economic sabotage. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang magiging pahayag ng AirAsia Move hinggil sa reklamo laban sa kanila. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaliban ng EDSA rehabilitation na magsisimula sana sa June 13. Nais ng Pangulo na mapag-aralan munang mabuti ang mga teknolohiya na maaaring makatulong upang mas mapabilis ang isasagawang EDSA rebuild. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways at Transportation Department ang pagpapaliban ng EDSA rehabilitation sa loob ng isang buwan. Sa gitna ito ng pag-aalala ng mga commuter dahil sa inaasahang mas mahabang oras ng biyahe kapag nagsimula na ang EDSA rehab sa June 13 na inaasahan tatagal ng hanggang 2 taon. Meron tayong mga nakita na mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Ayon kay PBBM, ipagpapaliban muna ito ng 1 buwan upang mapag-aralan munang mabuti ang mga bagong teknolohiya upang mas mapabilis ang rehabilitasyon ng 23.8 kilometer road. Bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan, pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin, pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano, baka naman, imbes na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tingnan natin kung anong available sa atin. Ito ang inanunsyo ng Pangulo ng pangunahan ng First Family kahapon, ang Pamilya Pass 1+3 promo sa mga linya ng tren sa Metro Manila.
Sa ilalim ng Pass 1 Plus 3 promo, makasasakay ang 4 na miyembro ng pamilya sa presyo ng isang tiket tuwing araw ng linggo. Ayon sa Pangulo, layo nito na mas maging masaya ang pagsasama ng pamilya tuwing linggo na maliit lamang ang gastos sa pasahe. Ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay, para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Magtatagal ang promo na ito hanggang sa huling linggo ng taon 2028. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na muna ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang implementasyon ng odd-even scheme na sisimulan sana sa June 16. Ito ay matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin muna ang EDSA rebuild. Narito ang report ni Benedict Samson. Pag-aralang mabuti at gumamit ng modernong teknolohiya. Ito ang ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Transportation at iba pang ahensya patungkol sa EDSA rebuild. Nitong linggo, inanunsyo ng punong ehekutibo na suspendido muna ang EDSA rebuild. Dahil dito, sinabi ng MMDA na hindi na rin nila itutuloy ang isang buwang dry run ng odd-even scheme na sisimulan sana sa June 16. Sa isang pahayag, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na nakahanda sila na sundin ang utos ng Pangulo at paraan na rin nila ito upang humanap ng solusyon sa pagresolba sa mabigat na daloy ng sasakyan sa EDSA. Suportado rin ng DOTR ang inanunsyong suspensyon sa EDSA rebuild. Anila, kung matutuloy ito ay halos nasa 2 taon ang magiging kalbaryo sa mga motorista at commuters. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ngayon ang Department of Transportation na mananatili ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa kabila ng suspensyon ng EDSA rebuild. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi lamang pang EDSA ang NCAP dahil ito ay mas epektibong paraan ng pagpapatupad ng batas trapiko. Tiniyak naman ng kalihim na sa kabila ng suspensyon ng EDSA rebuild ay magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang maging maginhawa ang commuting experience ng mga Pilipino. I think NCAP will stay, no, because NCAP is not just about EDSA. No, it's about enforcing a more efficient way of enforcing our traffic rules. No? Magsasanib puwersa ang Land Transportation Office at Metropolitan Manila Development Authority para hulihin ang mga motoristang nagtatakip ng plaka para makaiwas sa No Contact Apprehension Policy. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, anong ipapataw na parusa sa mga motorista na mahuhuling nagtatakip ng plate number? Magandang tanghali, Ella. Bukod nga sa suspension ng driver's license, ay maaari rin nilang maharap sa criminal case ang isang motoristang mahuhuling nagmamaneho ng nakatakip na plate number. Ayon sa Land Transportation Office, ang mahuhuling motorista na nagtatakip ng plate number ay maaaring lumabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Pasok nila ito sa Section 12 na naturang batas, ang erasing, tampering, concealing o covering ng plate number. Sino mang motoristang mahuhuli ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 2 taon at multa naman na nasa 10,000 pesos. Kanina isang press conference ang isinagawa ng LTO katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority na kung saan nangako nga ang MMDA na makikipagtulungan sila sa LTO upang mapanagot ang motorista na nagtatakip ng plaka. With the help of MMDA, we will also initiate the criminal case against this registered motorist. Ito, kahit po hindi kayo mahuli sa violation, nakikipag-usap po kami sa MMDA.
Ginagawa na po namin ito sa social media. Mag-trending ka sa social media, makita na traffic violation, show cause ka. Ella, sinabi nga rin ng LTO na kaya sila nagpadala ng show cause order ay upang malaman yung mga pangalan ng mga driver na nakita sa mga CCTV at maging dito nga sa mga nag-viral sa social media upang alamin yung pangalan nga ng naturang driver. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI ng monitoring sa bentahan ng school supplies sa Divisoria at mga mall nitong weekend bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 16. Sa nasabing inspeksyon, nakita nilang sumusunod ang mga tindahan sa itinakdang price guide ng ahensya. Base sa monitoring ng DTI, bumaba ng piso hanggang 10 piso ang presyo ng mga pangunahing school supplies tulad ng notebooks, pad paper at lapis kumpara noong 2024. Tiniyak naman ng DTI Secretary Cristina Roque na wala ring pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin kabilang ang mga karaniwang baon ng mga estudyante. Maaaring umabot sa 0.9 hanggang 1.7% ang maitatalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Mayo ngayong taon. Base ito sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong April 2025, bumagal sa 1.4% ang naitalang inflation rate sa bansa. Ayon sa BSP, ilan sa factors na nakikita sa pagbagal ng inflation rate ay ang bumababang presyo ng isda, langis, kuryente at ang pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar. Inaasahan patuloy na magdudulot ng pag-ulan ngayong araw ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Makararanas ng monsoon rain sa mga lugar sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at Bataan kung saan posible ang flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Maulap na papawirin din na may kalat-kalat na pag-ulan at pagpulog at pagkidlat naman ang mararanasan sa Metro Manila, Cordillera, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Noong Biyernes, opisyal na idineklara ng Pag-asa ang habagat season, bagamat hindi pa nagsisimula ang tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw at maaaring ideklara na rin na opisyal na rainy season sa makalipas ang ilang linggo. Hihigpitan pa ng Baguio City Police ang pagpapatrolya sa mga kalsada sa lungsod kasunod ng dumaraming vehicular accident doon. Base sa investigasyon ng mga otoridad, karaniwan sa mga dahilan ng aksidenteng na itatala doon ay bunsod ng human error at overspeeding. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, ano ang detalye nitong gagawing paghihigpit sa pagpapatrolya dyan sa Baguio? Yes, Ella, ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pangunahing dahilan nga ng aksidente sa kalsada sa syudad ay human error at mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan. Ayon sa alkalde, hihigpitan nila ang pagpapatrolya dito sa Baguio City, lalo na yung mga mabilis na nagpapatakbo ng kanilang sasakyan. Sa gitna ng pagtaas ng vehicular accidents, ang pamahalang lungsod ng Baguio ay magpapatupad ng mas mahigpit na mga hakbang upang mapabuti ang kaligtasan sa mga kalsada. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nakapagsagawa na rin sila ng pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Baguio City Police Office o BCPO, Land Transportation Office o LTO, Public Order and Safety Division o POSD at iba pang mga ahensya. Magkakaroon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng speed limit sa lungsod na abot sa 20 to 30 km per hour alinsunod sa City Ordinance Number 18 Series of 2019.
Ang hakbang na ito ay batay sa mga natuklasan na ang human error ang pangunahing sanhi ng mga aksidente sa lungsod. Upang matiyak ang pagiging epektibo ng ordinansa, magpapalabas ang lungsod ng mga karagdagang kagamitan sa pagsukat ng bilis ng sasakyan, kabilang ang mga speed gun at radar sensor. Ang lungsod ay nagsasagawa rin ng isang komprehensibong pag-aaral upang matukoy ang mga lugar na madalas na may mga aksidente at upang malaman ang mga pinakamagandang lokasyon para sa paglalagay ng mga bagong lokasyon para sa paglalagay ng signage ng bilis at iba pang mga signage sa kalsada. Ang mga signage na ito ay magsisilbing patuloy na paalala sa mga motorista na sundin ang mga regulasyon sa bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan. Bukod dito, magsasagawa rin ang lungsod ng isang hiwalay na pag-aaral upang matukoy ang mga lugar na accident-prone area kasama ang mga uri ng sasakyan na karaniwang sangkot sa mga insidente. Samantala, Ella, ang lungsod ay magpapatuloy din sa kampanya laban sa mga noisy muffler sa pamamagitan ng pagkuha ng mga decibel meter upang mahuli ang mga sasakyan na may labis na malakas na muffler. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Magtatayo ng naval base ang pamunuan ng Philippine Navy sa isla ng Catanduanes. Layo nito na mabantayan ang silangang baybayin para sa anumang banta ng pagpasok sa karagatang sakop ng ating bansa. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saan lugar sa isla ng Catanduanes itatayo ang naval base na yan ng Philippine Navy? Ilan sa bayan ng Bagabanok sa Isla Catanduanes, planong itayo ng Philippine Navy ang kanilang naval base. Bahagi ito ng pagpapalakas sa puwersa ng gobyerno para mabantayan ang silangang baybayin para sa anumang banta sa pagpasok sa teritoryo ng ating bansa. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, kailangan makapagtatag ng naval base sa silangang baybayin ng ating bansa para sa maritime security. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagpapalawak ng estratehiya para mapalakas ang presensya ng puwersa ng gobyerno sa silangang bahagi ng Pilipinas maging ang Benham Rise. Nakikipag-ugnayan na din ang pamunuan ng Philippine Navy sa lokal na pamahalaan para makabili ng bahagi ng lupa na mapagtatayuan ng bagong naval base. Part of our strategic basic sa Navy is to develop area dito sa east side of the Philippines, and we identified Catanduanes, especially in the part of Panay Island, as one of our forward operating base. Currently, we are trying to coordinate with local government to help us procure the facility, the area, the real estate. This is very strategic for the Navy and for the country para ma-check yung east coast natin. We need to forward our operating forces, our assets in that area. Napakahalaga po yung babantayan natin. Ela, ang naturang pasilidad ay makakapagbigay ng mapisa at maayos na pagbabantay, pagmonitor at pagsanggalang sa mga karagatang nasasakupan at teritoryo ng bansa. Tugon ito ng Philippine Navy sa mga nakaraang naitatalang insidente na may kaugnayan sa mga foreign object na namamataan sa karagatan gaya na lamang ng submersible drones na natagpuan sa rehiyon na inuugnay sa aktibidad ng bansang China. Is equipment of China, yung mga drones na recover natin and sinasabi natin most probably galing ito sa China. No? It's really hard to cover all our territory. That's why we need to put something there malapit-lapit so we can react in that area. As long as the foreign vessels will, kung magta-traverse man sila sa area natin, hindi lang natin sila papayagan pumasok sa territorial areas natin. They are authorized by international rules to be outside of our territory. That means the high seas. Kapag naitayo na ang bagong naval base, maglalagay din ng makabagong kagamitan gaya ng naval monitoring systems, radar at iba pang surveillance equipment.
Sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung kailan pasisimulan ng pamunuan ng Philippine Navy ang kanilang naval base. Pero yan ang patuloy nating alamin sa Philippine Navy. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nakipagtulungan na ang Bureau of Animal Industry at ang Department of Agriculture sa Department of Health matapos makumpirma ang mga kaso ng melioidosis sa mga tao sa Siquijor. Ayon kay DOA Secretary Ted Harbosa, matapos ang masusing laboratory examination, napag-alaman na ang sanhi ng pagkasawi ng 2 sa 6 na kaso sa Siquijor ay hindi dahil sa glanders disease kundi dahil sa melioidosis. Ang melioidosis ay isang nakamamatay na zoonotic disease na dulot ng environmental bacterium na maaaring makuha sa kontaminadong lupa o tubig, lalo na sa mga tropical regions gaya ng Southeast Asia. Dahil walang bakuna laban dito, nagpadala agad ang DA ng surveillance team at nagsagawa ng disease control protocols sa mga apektadong lugar upang mapigil ang pagkalat. Hinihimok ng ahensya ang mga livestock raisers na sundin ang biosecurity at sanitary measures at ang publiko na bumili lamang ng karne na may inspection certificate para sa kalusugan at kaligtasan ng lahat. Inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR ang pagsisimula ng closed fishing season sa Davao Gulf kahapon June 1, 2025. Ipinagbabawal sa panahong ito ang paghuli ng maliliit na isda gamit ang bag net, ring net at fine mesh net upang makapagparami ang mga species gaya ng karabalyas, hasa-hasa, galunggong at matangbaka. Layunin nitong mapanatili ang produksyon ng isda at matiyak ang food security sa hinaharap. Nasa kustodiya na ng Colorado Police ang isang pinaghihinalaang lalaki matapos ang pag-atake sa isang rally para sa mga natitirang hostages sa Gaza sa Palestine. Ayon sa mga otoridad, nasa preliminary investigation ang kaso na naganap ngayong araw sa Boulder, Colorado. Itinuturing ng FBI at Colorado State Attorney General ang insidente na isang targeted terror attack. Ayon sa mga eyewitness, isang lalaki na may hawak ng bote na may lamang liquid ang naghagis ng laman nito sa mga tao. Nagtamo ng sunog ang mga biktima at ang iba naman ay nasa kritikal na kondisyon. Naganap ang pag-atake sa gitna ng patuloy na tensyon sa US dahil sa pakikialam ng bansa sa gyera ng Israel sa Gaza at pagtaas ng kaso ng anti-Semitism at pro-Palestine protesters sa Amerika. 2 ang nasawi sa France matapos ang marahas na selebrasyon sa tagumpay ng Paris Saint-Germain o PSG sa Champions League Finals ayon sa French Interior Ministry. Isang 17 taong gulang ang nasaksak sa Dax habang isang 23 taong gulang na sakay ng motorsiklo ang nasagasaan sa Paris. Umabot sa 559 ang naaresto at 192 ang nasugatan, kabilang ang mga pulis at bumbero kung saan ang isa ay nasa malubhang kalagayan matapos tamaan ng paputok. Kinondena ni French President Emmanuel Macron ang insidente at tiniyak na parurusahan ang nasa likod ng panggugulo sa selebrasyon. Sa kabila ng gulo, natuloy pa rin ang victory parade ng PSG kung saan umabot sa 10,000 pulis ang ipinakalat mula Champs-Élysées hanggang sa Arc de Triomphe. Matagumpay na naisagawa ang Wish Date concert na Refrain sa Mall of Asia Arena kagabi. Dito, tampok ang kwento ng pag-ibig na sumibol sa kabila ng pagsubok at naghatid ng halo-halong emosyon at mahalagang aral para sa mga wishers. Narito ang report ni Mia Alonzo.
hearts wander back to the magic of last night unforgettable wish day, kung saan muling binigyang buhay ng mga talentadong artista at pinatingkad ng original Filipino music ang makabagbag damdaming pagsasalaysay ng nag-iisang Dr. Clark. Mala roller coaster na emotion para sa mga wishers ang naging hatid ng wish date refrain na ginanap sa Mall of Asia Arena kahapon. Bukod sa solid lineup ng mga kanta mula sa top OPM artists, may paandar ding plot twist sa kwento ng pag-ibig ang wish date refrain na naghatid ng kilig-sakit feel sa mga manonood. Intense ang bawat tagpo, tampok ang karakter ni Sarah at Richard na ginampanan ni Kate Yalung at JC Alcantara. Tama ka, Richard. Hindi ko alam. Kaya kung ano man yun, ayaw ko nang malaman. Kasama din sina William Lorenzo, Robbie Paquin, Tyron Tan at Azel Serrano sa nagpatindi sa bawat eksena sa Wish Date concert kagabi. Paano nga ba haharapin ang pag-ibig na pinipigil ng pamilyang naging magkatunggali? Kaya ng bantibagi ng pader na humahadlang sa pag-iibigan dahil sa matagal na panahon na hindi pagkakaintindihan? For me, okay din na magbigay ng second chances since, ayun nga, may mga bagay na dapat na pag-uusapan ng maayos. For me naman, communication is the key talaga. Kasi for the storyline, may miscommunication kasi. That's why may separation na gano'n. True love can wait. So, tulad nung kay Mayor, kung mahal mo talaga yung isang tao, maghihintay ka at you will fight for it. Ibinahagi naman ng mga pangunahing karakter ang kanilang naging experience on stage. Para sa akin, pares pa rin yung nararamdaman ko. Nung una akong tumungtong sa stage, yun pa rin yung naramdaman ko kanina, yung kaba. Pero syempre, kailangan talaga mas maging focus kami as actors dahil nga mahirap ang daming sigawan. Grabe yung sigawan nga, sabi ko kanina. Hindi mo maririnig yung kabatuhan mo, which is kailangan mong makinig sa co-actor mo. And finally, nagawa namin ng best. Nagawa namin yung best namin doon and thank God. When I was acting, they're shouting na isa kang taksil and everything like that. So, kailangan di ka magpa-apekto doon. Siyempre, there's a live and there's a on-the-spot reaction from the audience. Ito na ang ika-18 yugto ng Wish Date concert at abangan ang live streaming nito sa KDR Music House sa YouTube channel. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kwento ng pag-ibig at pamilya ang muling itinampok sa Wish Date concert kagabi sa ginanap sa Mall of Asia Arena. Kaabang-abang din ang musical performances mula sa mga OPM artists. Narito ang report ni Jed Naresina. Full of talent from acting to musical performances. Ito ang bumida sa ika-18 edisyon ng concert series ng Wish 1075 at KDR Music House. Panibagong kwento ang tampok sa Wish Date refrain na pinagbidahan ng mga batikan at bagong aktor tulad ni Kate Yalung, JC Alcantara, William Lorenzo, Robbie Paquin, Tyron Tan at Azel Serrano. Bukod sa mga eksenang nakakabighani mula sa short film, nagbigay din ng iba't ibang emosyon ang lineup ng mga awiting inihanda ng mga OPM artists. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ni Asia's Nightingale Miss Lani Misalucha at singer-songwriter Mark Carpio ang kakaibang musical experience sa Wish Day. Like several years ago, my husband and I were thinking of a type of concert na hindi siya
the usual concert. Sabi ko, I want something really different. And now, eto, merong ganito. And I am so happy na meron palang ganito. So I'm so thrilled that I'm a part of it. Tingin ko, it's more of, parang you're being drawn to the entertainment. It's not just being seen, it's being part of it. So I think it's a very dynamic presentation. Fun and amazing experience din kung ilarawan ng Rising Indie favorite na Over October ang kanilang unang salang sa nasabing concert. Ang galing nga sobrang impressive the way you do it. Tampakang buhay. Yeah. Oo, nakakatuwa kasi parang nakascore yung buhay. Oo, ang ganda ng mga pasok kanina Kahit kami kanina kasi diba, habang natin yung keys namin, medyo nakikinood kami. Parang pati ako affected pagpasok ng ikot Parang, uy, ganda ng pasok nito sa story Sa pagbabalik naman ni King of Acoustic Pop Noy Volante, pinuri niya ang natatanging karanasan at high-quality production ng Wish 107.5 at KDR Music House. I always feel privileged and very lucky kapag napapasama ko sa Wish Day. Because one, it's such a unique experience for everyone. So I get to be a part of that. But also, nakakatuwa, lalo-lalo na kapag alam mo na yung ginagawa mo, kalidad. Very high quality. Naging mas makabuluhan naman para sa bandang Letters from June ang ginanap na Wish Day concert kagabi. This one is really different kasi this marks our first year as a band and it just so happens na dito rin po kami. This is where it all started here in MOA Arena. Kaya parang it's all the more special din po talaga sa amin now that we're also celebrating our first year. Isang gabing punong-puno ng emosyon, talento at musika ang natunghayan ng mga nanood sa pinakahuling installment ng Wish Day kagabi sa Mall of Asia Arena. Kaya naman patuloy ang Wish 107.5 kasama ang KDR Music House sa pagbuo ng mga bagong konseptong hindi lamang aantig sa puso ng wishers, kundi kapupulutan din ng aral ng bawat isa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Atin pong inaanyayahan ng ating mga kasangbahay, bibisita po bukas dyan sa Barangay Palma, Alaminos, Laguna ang UNTV Radio Mobile Dental and Optical Clinic. Bukod sa free dental at optical services, may handog rin na general at pediatric consultation bukas para sa ating mga kababayan dyan. Magkakaloob rin po ang UNTV MCGI na mga libreng gamot at free legal services. Magsisimula po ang registration na alas 7 hanggang alas 9 ng umaga bukas, June 3. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13, na nagsasabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.